The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus summoned the 12 and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. And he sent them to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. He said to them, "Take nothing for the journey, neither walking stick, nor sack, nor food, nor money, and let no one take a second tunic. Whatever house you enter, stay there and leave from there. And as for those who do not welcome you, when you leave that town, shake the dust from your feet in testimony against them." Then they set out and went from village to village, proclaiming the good news and curing diseases everywhere. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Mga kapatid, ang Diyos pag nag-utos, tumutulong ng lubos. Ang Diyos pag nag-utos, tumutulong ng lubos. Ibig sabihin, pag may pinagawa ang Diyos, di niya tayo pababayaan. Ang rasyonale ay napakasimple lang. The work belongs to Him. The mission belongs to the Lord. We are only His servants. At para hindi tayo kabahan, hindi tayo matakot, tutulungan tayong lubos-lubusan ng Diyos. Kaya dito sa ating Ebanghelyo, makikita natin ang Kanyang presensya. At least, sabihin natin sa tatlong bagay. I call this 3 P's. P. Unang-una, ang Diyos ay kasama natin bilang kapangyarihan, power. And it's very clear when He called the disciples, He gave them power and authority over all demons, to cure diseases, to heal the sick. Ang pagpadala ng Panginoon ay hindi lang sa tao, may mga kalaban din ang tao. Number 1 kalaban ng tao, demonyo. Aminin ko mga kapatid, sa puntong ito po, dito ako nagkukulang minsan. Takot ako pag may pupunta sa akin, Father, may papa-exercise po kami. Kinakabahan po ako. Nakakalimutan ko na ang tumutulong ay ang Diyos. Ang kapangyarihan ay galing sa Diyos. Hindi lang po siguro sa mga pari, kahit sa mga laiko, merong pangamba, may takot. Pero paalala sa atin, unang presensya, unang tulong ng Diyos ay yung kapangyarihan laban sa demonyo. Magpagaling na may sakit. Some priests have special powers and charisms to heal the sick. May mga healers tayo. Hindi ko alam kung meron akong gift na yan. Kasi kapag kami nagpapa-anoint sa akin, siguro hindi naman sinasadya ng pamilya o nag-imbita. Kadalasan po natitigok. I think still a gift. Bago ako pumunta dito sa Manawag, tawag na sa akin na ibang tao ay the killer priest. Kasi pag may pinuntahan akong inanoint, pagtalikod ko, patay agad. Pagdating ko dito, nag-level up. Bago pa ako makarating dun sa pasyente, patay na. I think it's still a gift para sa mga tao na nahihirapan. God gives us power sa ating mga misyon. First P. Second P, God provides. He is our provider. He gives us enough provisions. Kung seseryosahin natin ang Panginoon sa sinabi niya sa Ebanghelyo, parang ang sarap mag-complain. Totoo kaya ito? Anong sabi niya? Take nothing for the journey. Wala kang dadalhin, just imagine. No walking stick, no sack, no food, no money.
Unang assignment ko po ay sa Jensan, 30 years ago. Just imagine, papupuntahin ako ng Jensan, walang dalang pera. Pagpunta ko pala ng terminal sa airport, di na ako tatanggapin. Mahirap maging misyonero. But the Lord is simply telling us, magtiwala ka lang, magtrabaho ka lang. I'll take care of your food. Your journey, bahala ko dyan. Dito po natitest, nasusubukan ang ating tiwala at pananampalataya sa Panginoon. I think this is very true for us missionaries and priests. Di ko alam sa mga pamilya kung kaya niyong gawin yan. No food, no second tunic. Kung sa amin yan, wala nang lalapit, nangangamoy na kami. But the Lord will provide. Ang gustong parating ng Panginoon, tutulungan ko kayo. Lubos-lubos ang tulong ng Diyos. Ang ikatlong P dito sa ating Ebanghelyo, yung pagsama ng Panginoon sa gawain ng isang misyonero, ng isang pari, ng isang alagad, to preach the gospel. Kaya nga pagkatapos sabihin lahat ng Panginoon, ang kanyang mga instructions, ang dapat gawin ng mga apostoles, sabi dito sa Ebanghelyo, they set out proclaiming the good news. Ito ang trabaho. Sabi ng aking kasama noon, si Father Enrico, the last thing that the missionary thinks about is looking for money. Because the first work is to preach. Mga kaibigan, mga kapatid, ang Diyos, pag nag-utos, tumutulong ng lubos. He is the power. He is the provision. He is the one we proclaim to the world. Ano ibig sabihin para sa atin? Magtrabaho lang kayo. Huwag matakot sa tao o sa demonyo. Just go.